Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayong ay tunay na mga alagad ko. You are my true disciples if you continue to hold on to my teaching. Ang ibig sabihin, yung hold on dito, yung mananatili ka sa turo ng Panginoon. Mananatili means you obey. So a true disciple of Jesus Christ is, he is willing to obey God's word. Handa siyang sumunod sa mga utos ng Diyos. So hindi ka lamang nananampalataya, kundi after hearing the message, after hearing the word of God, ikaw ay susunod. Ang tanong, madali bang sumunod sa Panginoon? Sabi ni Elder Rene, ang hirap. Ang hirap, di ba? Ang hirap if you continue to obey according to flesh. Subukan mong magtrabaho 8 hours through your effort, physical. Mapapagod ka. But the big difference for we being Christians is there is in us the Holy Spirit of God, who is not only our comforter, who is not only na siyang sinasabing the finger of God, na siyang nagbigay ng buhay sa ating Panginoong Hesus, nang siya'y nag-resurrect, but He is also in us, who give us the strength, the joy, despite na tayo ay pagod sa ministry, but then again, we can say, Sister Julie, di ba? The joy of the Lord is my strength. Pagod tayo sa trabaho, but when we do the ministry, pag tayo nagpe-prayer meeting, visitation, Bible study, ang nararamdaman natin is strength. Why? Because the Holy Spirit is in us. But if you do according to the flesh, mapapagod ka talaga. Yun ang big difference. Remember mga kapatid, lahat tayo ay binigyan ng tatak. At ang tatak na yan ay ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga, always be sensitive to the prompting of the Holy Spirit. Paano malalaman yon? Always be attentive with a listening heart. No? Kaya yung parang kumbaga magkaroon ka ng time para pakinggan. Ano ba yung parang impression sa iyo ng Panginoon? Ang tatak ng isang tunay na alagad ni Kristo ay handa siyang sumunod sa mga turo, utos niya. Gaano man ito kabigat o kahirap gawin. He is willing to obey. Hindi na yung sarili mo ang dapat masunod. Kundi, you have to do something for God, for the work of God. Gayun din naman, hindi maaring alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat ng kanya sa kanyang buhay.